sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretarying ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang kategory at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel niyo ang passport ni Presidente Duterte, Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo, Undersecretary Castro, dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-i-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, patikusin, tanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama.